paano mo ba malalaman na mahal ka ng isang lalaking avoidant? Interesting ang topic natin ngayon kasi marami po ang ganitong klase ng tao. Yung avoidant lover po, ito po yung takot sila na express yung kanilang feelings or hindi sila masyado ng physical affections. They have the fear na ma-reject. They have the fear na baka maiwan. They have the fear na baka lokohin lang sila. Or they have the fear na kapag nagmahal sila is that iiwan din sila sa huli. Or these are the people na sa totoo lang, they have the ability to love their partner genuinely or someone they like. Pero talagang minsan hindi mo sila maintindihan kasi ididikit nila ang kanilang sarili or makikita mo ang kanilang love sa'yo pero biglang maglalaho na lang or biglang distansya na naman. Look, sometimes it doesn't mean na niloloko ka. It doesn't mean na hindi ka mahal. Sometimes, meron lang po silang avoidant na personality. And in this video, ay i-reveal ko sa inyo yung mga signs kung paano nyo malalaman na avoidant ang partner nyo at the same time, paano nyo malalaman na mahal nga kayo at hindi kayo pinaglalaroan or niloloko or pinapaasa lang. So, kung gusto mo at interesting sa'yo itong topic na to, then, simulan na natin. Okay, para mas maintindihan nyo kung ano ang avoidant lover, most of the time, ikaw yung mas lalong nai-in-love sa kanya and you put yourself into turmoil. It means, naguguluhan ka at may confusion sa'yo dahil sa tingin mo naman mahal ka nila. Sa tingin mo na naman may care siya sa'yo. Sa tingin mo naman naramdaman mo at nakita mo yung pagmamahal niya sa'yo. Tapos biglang didistansya na parang ipapakita that he doesn't care about you. And mostly, ikaw yung mas lalong naa-addict sa kanya. Kasi alam natin na the more ka na nanghabol ng isang tao at the more siya dumidistansya, mas lalo kang naa-addict. We know that principle already. That is why nako-confuse ka ngayon. That is why may mga mixed signals sa'yo ngayon at hindi mo talaga alam kung talaga mahal ka. It is good na napanood mo itong video na to dahil magiging malinaw na dito. Okay? So, ang next na tanong bago ko sabihin sa inyo ang mga signs is that pwede ba silang magmahal talaga? Yes, of course. But in order to do that, you need to have that adjustment na kailangan mong maintindihan na para silang roller coaster. Minsan mataas yung care sa'yo or love sa'yo or intimacy sa'yo, tapos biglang mawawala na lang. You need to understand also that emotional po ang mga avoidant na lover. Paiba po yung emotion nila. Why? Because inside them, meron pa rin yung takot na what if binigay nila ang 100% nilang pagmamahal is that lolokohin mo sila. That is why minsan inaatras nila ang kanilang sarili. Especially itong mga tao na to ay yung may mga masasakit na nakaraan. Yung nagmahal sila ng todo tapos binaliwala lang ng kanilang ex, hindi pinahalagahan. So, magkakaroon sila ng avoidant na disorder. Okay? But let me tell you the truth. An avoidant lover is a beautiful lover. Kung yan ang nagmahal, talagang mamahalin ka ng todo-todo. Ito pa, sa una lang po yan nahihirapan na express yung kanilang pagmamahal. Pero once na na-fall in love yan sa'yo, matindi yan. Lagi mong tatandaan yan. Okay? So, ano ba yung mga signs na mahal ka ng isang taong avoidant? Number 1, ready sila na maging vulnerable sa'yo. Ang nature nga ng isang avoidant is that invulnerable ang mga yan. Mahirap mo yan pasukin. Well, in fact, hindi sila basta-bastang pumapasok sa relationship kapag hindi sila sure. Pero, kapag naging vulnerable na siya, it means nag-open na siya sa'yo. It means na nakikipagkwentuhan na siya sa'yo about sa kanyang buhay. Kapag nag-e-effort na siya sa'yo. Kapag nakikinig na siya sa mga advices or sa mga opinions mo, it means naging vulnerable na yan. It means it's a big sign na nai-in-love na yan or mahal ka niyan. Okay? Number 2 na sign ay more sila sa non-verbal display of affection. An avoidant lover, hindi sila magaling or hindi sila masyado sa mga verbals. May mga trust issues sila. But, sa totoo lang, yung way nila to express their love and to show their love or to receive love from you is that more on
non-verbal. It means by touching you, by actions, by efforts. Gustong-gusto nila ng cuddle, ng hug, ng hinahawakan yung kamay mo, ng hinahaplusan ka. Pero, hindi mo sila masyadong naririnig ng nagsasabi ng mga matatamis na salita. It means kapag ganun yung isang lalaki sa'yo, mahal ka niyan. Okay? Number 3, they need or they make or they want space. Actually, avoidant ka yan eh. Ito ang katotohanan. Ang avoidant lover, minsan nga hindi mo maintindihan. Minsan, didikit sa'yo, tapos minsan gusto niyang ng space. Ang katotohanan niyan, kapag humingi yan ng space, ibigay mo yun sa kanya. Dahil it is good for you or for your relationship. Kasi nga minsan, kailangan niya na makapag-isip-isip, kailangan niya ng mapag-isa para i-realize niya or evaluate niya yung nangyayari sa inyo. And sa totoo lang kasi, ayaw ng isang avoidant lover ang isang clingy. Tignan mo, kapag nagiging clingy ka sa kanya, the more siya na dumidistansya sa'yo, the more siya na mas naiirita sa'yo, the more na dami mong chat, ang dami mong sinasabi, ang ganamay mong text sa kanya, mas lalo siyang lumalayo sa'yo. Kasi ito yung gustong-gusto kasi ng mga avoidant is that kahit na may relasyon kayo, kahit na, spend yung time nyo, kailangan nila at gusto nila ng space pa rin. Space para sa sarili, personal time. And then actually, this is good. This is healthy sa inyong relationship. Kapag humingi siya ng space o kapag wala siya masyado sa mood na makipag-usap sa'yo, okay, makipag-labing-labing sa'yo, then ibigay mo yun sa kanya. Trust me. Hindi ibig sabihin hindi kanya mahal. Mahal ka niyan. Kailangan niya lang ng space. Okay? Number 4, they make an effort to connect with you. An avoidant person, hindi yan basta-basta na makikipag-usap or, laging may defense kasi yan eh. Dine-defend palagi yung sarili or may takot nga na papasok sa relationship. May takot na baka masaktan, baka ma-reject yung kanya. Most of the time, ito yung mga tao na may low self-esteem. So, kapag gumawa siya ng way to connect with you, kapag lagi siyang nagre-reach out na, kapag lagi siyang gumagawa ng way para kausapin ka, like susunduin ka sa trabaho mo, like, mag-e-effort yan para puntahan ka kung saan ka, or anything na effort na gagawin niya just to connect with you, it means mahal ka niyan. Inopen na niya yung buhay niya or yung puso niya para sa'yo. Kahit na hindi niya sinasabi ang palaging I love you sa'yo, kapag ito yung mga ginagawa niya, you know na mahal ka, lalaki na yan. Okay? Number 5, good listener. Alam mo na mahal ka ng isang avoidant kapag nagsimula na yang makinig sa'yo. Lahat ng mga sinasabi mo sa kanya, hindi niya ito binabaliwala. And most of the time pa, very detailed dyan. Alam yung detail ng kwento mo. An avoidant person is that most of the time he doesn't care. Or hindi siya masyadong nakikinig ng sinasabi ng ibang tao or hindi siya basta-basta naniniwala. But kapag sinimulan na niyan na makinig sa'yo, na makinig ng mga kwento mo, na makinig ng side mo, it means mahal ka niyan. At mahal na mahal ka niyan. Very attentive yan kapag nag-share ka sa kanya or kapag nagkukwento ka sa kanya. Good for you. Okay? Number 6, they make first move. Alam mo na mahal ka ng isang avoidant na lalaki kapag nagsimula na yan na mag-first move. Magsimula na yan na siya yung unang nagre-reach out sa'yo. Kasi sabi ko nga, ang personality niyan is that very defensive yan. May takot yan ng intimacy. May takot yan ng rejection. May takot yan na baka kapag naging vulnerable is that lulukuhin mo lang siya or baka masasaktan siya. Pero kapag nagsimula na yan, na nagpo-first move sa pagte-text, nagpo-first move sa kama, nagpo-first move na mag-set up ng date, nagpo-first move na mag-set up ng kung ano-anong mga bagay na magandang gawin, like sumabay sa trend, like magsayaw, o ano mang ang trending, it means mahal ka niyan. Binuksan na niya ang kanyang puso para sa'yo. Number 7, he becomes addicted to you and wants intimacy. Like I said, ang lalaki na avoidant, takot ma-addict at takot ng intimacy. Kasi laging ang natatakot na baka maiwan. Pero kapag na-addict na yan sa'yo, mararamdaman mo yun sa kanya. Mararamdaman mo sa kanyang mga actions. Mararamdaman mo sa kanyang mga ginagawa. Kapag nagsimula na yun na ginawa niya sa'yo, mahal na mahal ka.
Gusto na niya ng intimacy sa'yo. It means deeper knowing about you, deeper knowing about your sex life, or anything about you. Anything about you. It means mahal ka na niyan. Okay? Number 8, ipapakilala ka niya sa kanyang pamilya. Alam mo na mahal ka at mahal na mahal ka ng isang avoidant na lalaki kapag sinimulan na niyang ipakilala ka sa kanyang family, sa kanyang kapamilya. This is very important kasi hindi ka naman ipapakilala ng isang lalaki sa kanyang mahal sa buhay kung hindi ka importante sa kanya at kung hindi ka ikinakahiya. Alam mo na mahal ka kahit lacking yan ng expression to express his love for you, his affection for you, especially verbally. Pero kung pinakilala ka talaga, you know, mahal na mahal ka niyan. Okay? And number 9, na sign na mahal ka ng isang avoidant is that yes to marriage siya. Gusto niyang pasukin ang relationship niyo, not just to have fun, but to have a family, to have a kids, to have a future plans para sa isang mas magandang kinabukasan. And hindi yan takot na papasok sa isang commitment, hindi yan takot na papasok sa isang marriage. Kasi wala nga yang kinatatakutan sa'yo, kaibigan. So you know, and you know na mahal ka niyan. And last but not the least, kapatid, and actually hindi ito sign, kundi ito ay isang prayer ko sa'yo. Kapatid, kung isa ka sa tao na avoidant lover or palaging may takot na pumasok sa relationship kasi nasaktan nung nakaraan, dahil niloko nung nakaraan, dahil yung binigay mo na ang lahat tapos iniwang ka din lang na hindi mo pa alam ang dahilan or walang sapat na dahilan, please allow me to pray for you. Kasi ito ang katotohanan. Hindi po ibig sabihin na kapag niloko ka ng past na relationship mo ay lolokohin ka din ng malalaki na magiging karelasyon mo ngayon. Actually, trauma mo lang yung nagsasalita. Actually, takot mo lang yung nagsasalita. And I know that the Bible says that the Lord God will never ever give us the spirit of fear, but of sound mind and love and peace. So, please, my friend, kung ikaw man or yung partner mo, ang mayroong disorder or personality ng isang avoidant lover, let me pray for you because you need to be free from that kind of personality. It is not good and it will put you sa totoo lang in prison. Makukulong ka niyan, laging may takot sa'yo, prone ng depression sa'yo, prone ng stress sa'yo. That is why, allow me to pray for you, okay? Father, in the name of Jesus Christ, I thank you for this person. I thank you for this soul, Lord. And Lord, kung siya po ay may personality ng isang avoidant or natatakot pumasok sa relationship, natatakot mag-open ng kanyang buhay, natatakot ng rejection, Father, in the name of Jesus Christ and the power of your hand, deliver him or deliver her, Lord. Free her or free him from this kind of bondage. In the name of Jesus Christ, fill him or fill her, Lord, with love, joy, and overwhelming peace. In Jesus' name, amen and amen. And I hope na na-bless po kayo. God bless and please share this video. Shalom.